Start na po tayo, no? Ayan po. Magandang gabi po muli sa ating lahat at happy Sabbath po. Good evening po and happy Sabbath sa lahat. Amen po. Ah, Ah, sa so gabing para ito po, akin pong babasahin ang may mga part sa ating programa ngayon. Ating chorister, Sister Janelle Rendon. Tama ba? Opo. At ang ating opening prayer, si Sister Geraldine Garayan. After that is ang experience po, voluntary, 3 to 5 minutes, Luzon, Visayas, Mindanao. After ng ating experience, atin po makapahinggan ang special song ni Sister Veronica. After po ng special song, message by Brother Glenn Pistaño. Closing song by Chorister and closing prayer by our speakers. Sa ating pong pagsisimula, atin pong ibigay sa ating chorister ang opening song. Amen po. For our prelude po before the opening song po, ating pong sabay-sabay awitin ng page 187, Draw Me Near. I am thine, O Lord. Ready, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, near, blessed Lord, to thy precious living side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. For our opening song, mga kapatid, let's open our hymnal to the page 11. Wait, the song. Wake, wake the song of joy and gladness. Ready, sing. Wake the song of joy and gladness. Hither bring your noblest lays. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song,
wake the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory while our thoughts we raise above, telling still the old story, precious theme, redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each our task here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Heavenly Father, gracious God, we come before you tonight, united in spirit, even as we are separated by distance. We thank you for the whole week you have given to us where we're able to strive and overcome challenges, Lord. We ask for your blessings upon this online worship, Lord. May your presence fill our homes and hearts, creating a sacred space where we can connect with you and with one another, Lord. Forgive us for any distractions that may hinder our worship and help us to focus our minds and spirits on your holy word. Lord, we especially lift up our speaker tonight. Anoint him with your spirit that he may be speak not from his own understanding, but with the wisdom and power that comes from you, Lord. May his words be a vessel for your truth, bringing comfort and inspiration to all who listen. Open our ears and our hearts to receive your message and grant us the courage to live out your teachings in our daily lives. We pray for all those who are joining us online and to those who didn't able, especially those who may be feeling isolated, lonely, or discouraged, Lord. May they find comfort and hope in your presence, and may they know that they are loved and cherished by you, Lord God. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Atin pong isunod ang experience, voluntary po. 3 to 5 minutes lang po. Luzon, Visayas, Mindanao. Baka may gusto pong magbahagi ng kanilang mga experience.
Sa Mindanao po, baka may gustong mag-experience. Visayas, Luzon, wala pong magbo-voluntary, magtatawag ako. Wala yata mag-experience, ha? Ayan. Oh. Wala yata mag-share. Ikaw, Mami? Mr. Air? Hello po, magandang gabi mga kapatid. Magandang Magandang gabi po. Nabuhayan. Amen. Okay. So, pasalamat po tayo sa Panginoon, no? Bagamat dumanas po ang Philippines ng talagang bagyo. As in bagyo, hindi lang siguro sa panahon, ano mga kapatid, ano? Na bagyo. Siguro kahit sa spiritual life natin, bagyo din. Nakaranas po tayo mga kapatid. Siguro, mayroon po talagang pero bagaman ganun pa man, ay purihin natin ang Panginoon at pasalamatan dahil sa tayo ay kanyang iningatan. Na andyan pa rin yung ating buhay, na tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, na maraming mga nawala ang buhay dahil sa sakuna, ay andito pa rin tayo mga kapatid sa online, nag-worship, nag-gather together to worship His name. So yan po mga kapatid ay pasasalamat natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, isa sa mga bagay na gustong walain na kaaway sa atin ay yung ating testimony kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na napansin niyo po yan, pagdating sa testimony, manahimik na lang tayo, no? Oh. Kasi yan po talaga ang gusto ng kaaway na wala na tayong itestimony sa ibang mga tao kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun po mga kapatid, pasalamat din po kami sa Panginoon mga kapatid no, dito sa Thailand. Bagamat ay ganito yung aming mga challenges talaga dito sa ating churches no, sa Thailand, ay salamat sa Panginoon dahil andyan kami patuloy na gumagawa talaga po sa gawain ng Panginoon. Medyo ang gawain namin talaga this time ay medyo silent kasi nagda-translate po talaga. Pero meron din po tayong mga kapatid na online program. So we would like to invite you as well, if you have free time, na maka-join din po kayo or sa simpleng pag-share na ating mga post ay malaking bagay na po yun sa ating pag-share sa ating mga SDA friends. So, yung mga friends po namin, hindi nyo naman po friends, yung friends nyo, hindi namin friends. So, kung nakita nyo po na may mga Adventist dyan, ay just share yung ating mga invitations, yung ating mga presentations na ating mga Bible workers, malaking bagay na po yung mga kapatid sa gawain ng Panginoon.
At yan po ay parte ng ating pagsasay and cry. Salamat po and God bless mga kapatid. Amen. Amen. Wala na po bang mag-experience? Mga atin pong mga worker. Brother Roel Sala. Dapat may marinig po ang mga kapatiran natin ng mga experiences sa ating Po. mga Dr. La Cruz. Sa Visayas po, yung maangan ng bagyo. Sturgeon Ross. Wala na siguro. Magandang gabi mga kapatid. Ayan, si Sister Maria. Maria. Good evening po. Nagpapasalamat Praise the ako Lord. sa Panginoon dahil siguro kalooban din niya na ng araw na yon na nag-ano ang bagyo dito. Umalis kami, nag-grocery kami dyan lang sa malapit. Pero pagbalik namin, hindi na kami nakadaan sa karsada kasi natumba manggod ang dako nga punuan sa mangga. So nangita na miglain nga kaagian, dili gihapon kaagi sa pikas kay tumba gihapon. Dito na lang mi sa amigo sa akong anak, dito mi naniod to sa ilaha. Dayon, hapon na mi nakaagi, nangita mi og kuanan namo, nakaingon ko bahala, oy, salamat ra gyud nga wala mi diri kay kun naa mi diri sa balay, kana bang unsa ba na sa Tagalog ng malisang gyud ko magtan-aw kay ang mga kahoy diri sa among palibot na nga tumba. Praise God sad nga wala diri sa balay nga among gisak-an. Natumba ang kahoy diri ra sa among silingan pero wala pud na antimano, gamay lang nga portion sa iyahang atop ang naigo sa kahoy. Abi ninyo mga igsuon, nakaingon gyud ko pastilan ang Ginoo, dili gayud siya gusto nga ang iyahang katawhan kanang moabot ang kanang grabe bitaw nga ingon adto nga panghitabo kay sa ako lang. Abi ninyo mga igsuon, ang tingog sa hangin na grabe oy, gaana o na nahadlok na ako, naghuna-huna ba, labi na nagtanaw ko sa among silingan nga ang ilahang balay na natumbahan na sa kahoy. Pero praise God kay iya haming giluwas, wala mi niya pasagdi. Maura to'y akong ika-share mga kapatid. Amen. Amen. Glory to God. Magaling. Brother Doc. Amen. Meron pa po ba? Tuloy na siguro sa message para mas mataas ang oras. Amen. Sige po. Kung wala na po, atin pong ibigay sa special song. Hello. Sabat po. Naririnig po ako? Yes. Yes. Abot silent. Sige po. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig
Wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lunggay. Naroon siya't lumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Amen. 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 And Then pong isunod ang mensahe ng Panginoon na dadalhin ni Brother Glenn Castaño. Okay. Magandang gabi po at una sa lahat ay nais ko pong magpasalamat sa ating Brother Glenn. Yes. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil nandito muli tayo po mga kapatid upang bigyan po parangal at papuri ang ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pagsamba, no? At napansin po ninyo siguro, no, na ang ating mga participants po ay mga kabataan, ano? Luzon, Visayas, Mindanao po 'yun. Wow. Ano? Mayroon po tayong taga Luzon, dalawa po yung taga Luzon na nag-participate. Mayroon sa Mindanao ang ating presider, Sister Nemsi, and Visayas si Sister Jorelyn. Wow. At yung sa Luzon ay Sister Janelle at Sister Veronica. So we are so thankful that we have these young people, ano, na when we call them, they are ready.
to participate. And this is how we can actually make our worship lively, wherein we can actually invite in advance para ang ating mga kabataan, mga kapatiran po ay makaparticipate na ito po ay worship at atin pong pinaparalangalan dito hindi yung tao, kundi ang Diyos. Pinaglilingkuran natin ang Diyos na siyang nagligtas at nagbigay po sa atin ng karapatan na mamuhay. Kaya nga po, pasalamat tayo na nandito po tayo ngayong gabi na kung saan ay may taglay na lakas at buhay na kanyang pinagkaloob po sa atin. Ngayong gabi po mga kapatid ay nais ko pong i-share sa inyo ang isang pag-aaral na ito ay maaring review para sa ilan, pero ito po ay not in so outlined based on what the message or yung nakasanayan ng mga outlines. Dahil minsan mga kapatid, ang ating pagtuturo ay paulit-ulit lang pero we are not diving into different angles where we can actually educate and also nurture our brothers and sisters in this association. So ang atin pong title ay The Battering Ram Against Jerusalem. A united prompt for the present truth believers to awaken the SDA Church. Ang tanong mga kapatid, are we ready to lay seeds, the organized church, na dapat po tayo mga kapatid ay organized din, ano? Na kung saan ay, this is in reference to the servants of God na nais ng Panginoon na ikaw at ako ay maging lingkod po niya mga kapatid, ano? Na kung saan nandito po sa atin yung pangwasak na pamukpok laban sa Jerusalem. Ibig sabihin nito mga kapatid ay isang pinag-isang panawagan para sa mga mananampalataya. Taglay ang kasalukuyang katotohanan upang gisingin ang ating iglesia. Ang tanong, tayo po ba'y gising? Yan po yung isang katanungan na nais ng Panginoon na tayo po na nasa present truth believers ay mga gising. Dahil paano po natin magising ang iba kung tayo rin ay natutulog? Katulad po sa mensahe ni Brother Go nung ating midweek mga kapatid, ang worship ay isang napakalaga na bahagi po ng ating paglago sa spiritual na buhay. Ang karamihan dito mga kapatid na ating kapatiran ay hindi natin makita minsan. Ang kadalasan, hindi po natin makita sa ating mga worship. Paano po tayo maglago? Sabihin natin, alam ko na yan, mga kapatid. Ang karunungan po mga kapatid ay matatamo lamang natin sa pagpapatuloy na pagsamba at patuloy na pagkikisangkot sa kagawain ng ating Panginoon. Time is short. God is calling. Kaya nga po ang ano bang tugon natin na maikli na lang ang panahon natin. Pero ano po ang ating ginagawa? Okay, so ang ating pag-aaralan bago po tayo manalangin sa panandalian, ito po yung dapat i-consider po natin. The prophecy of Ezekiel 4 is one of the most solemn symbolic representation committed to the prophetic writings. Na ito po ay natala sa Ezekiel 4. Na it speaks of siege, judgment, warning, and the loud cry before purification. So, mayroon pong purification kasi into two phases. Okay? First, in the church and also in the world. So, in the Shepherd's Rod message, Ezekiel 4 reveals the condition of Jerusalem, which symbolizes the Seventh-day Adventist Church. God's modern Judah, the house of Israel today. The concept of battering ram symbolizes the ministry raised by God to awaken, disturb, and shake lukewarm church, Laodicea, into repentance before the purification. The united efforts, united mga kapatid, hindi po yung
Isa dito, isa doon. Bagamat ganun mga kapatid, may iba't ibang estilo ng pagtuturo mga kapatid. Ang ating tumbok ay yung mapahiwatig ang mensahe ng katotohanan sa ating iglesia. Kaya ito po yung battering ram ay pamukpok para mabuksan na ang mensahe po ay makapasok. So appointed to push and trouble the people of God, not to destroy them, but to awaken them from Laodicean slumber, fulfilling God's design in Ezekiel chapter 4. Kaya yun po ang ating bigyan ng pansin sa gabing ito sa atin pong maiksing pag-aaral ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapailang ng aming samutiling sa inyo, nagpapasalamat na kami po ay inyong tinipon virtually to learn your words. Na kami po ay maging masigasig po sa inyong gawain for Laysage the Church, na kung saan sa anumang kaparaanan, Panginoon, aming magampanan ang aming responsibilidad bilang inyong mga lingkod. Pagpalain po ang inyong bayan, ang mga kapatiran na nandito po, kasama na po yung may mga karamdaman, especially po sa aming kapatid, Sister Jonelyn, naway patuloy na kayo po ang siyang mamayani at mamuhay po sa kanya na maging maayos po ang kanyang delivery. Amin pong inasahan na kayo po ang siyang magliligtas at magkaroon po ng maayos na pag-deliver, Panginoon. Dahil alam namin na ang kaaway po ay nandyan lang, ngunit kami ay sumasamo sa inyo ng inyong pag-iingat ang siyang maranasan ng aming kapatid na ito. Salamat, ito po ay aming inasahan na matanggap dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpatuloy ng ating pag-aaral na kung sana ito po ay maaari ninyong ma-screenshot dahil may English-Tagalog na po ito na presentation, because I want really that every words, every presentation po natin na magkaroon po ng benepisyo para sa bawat isa. Ng konsepto ng battering ram o pangwasak na pamukpok ay sumasagisag sa ministeryong itinindig ng Diyos o itinayo ng Diyos. Hindi po tao ang nagpatayo nito, kundi ang Diyos po upang pukawin ang iglesia, gambalain, yanigin ang malamig at maligamgam na iglesia. Ang tanong nga dyan mga kapatid, tayo po ba ay mainit? Or baka maligamgam na rin? Na kung saan ay maaligamgam, ibig sabihin na hindi tayo nagpupursigi na kung saan sa anumang kaparaanan ay madala po natin ang mensaheng ito upang magambala para magkaroon po ng kaliwanagan at lubos na pag-asa ang bayan ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito mga kapatid sa ating pag-aaral ay mapapansin po natin na itong Ezekiel 4 in its symbolical setting, laying siege against Jerusalem. Bakit po ginamit yung siege? Okay? Dito sa pag-aaral na ito. Bakit kaya ginamit mga kapatid yung siege? Na kung saan ay sinabi po rito sa chapter 4 verse 1, Thou also, son of man, take thee a tile and lay it before thee, and portray upon it the city, even Jerusalem, and lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it, and set the camp also against it, and set battering rams against it round about. Ito po mga kapatid yung sinabi po na the prophet is commanded to portray Jerusalem
and lay siege against it. This represents a message that surrounds the church with rebuke, and calls for reformation. Ang tanong mga kapatid, tayo po ba ay namuhay ayon sa mensahe na nagkaroon ng reformasyon? Hindi lamang mga kapatid na mag-sigh and cry, kundi ang ating personal na buhay. Yeah. Kung tayo po ba ay sumasang-ayon doon sa karakter ni Kristo, na siya ang makikita sa atin, hindi yung luma nating pagkatao. Na kung minsan mga kapatid, ito po ang hadlang kung bakit ang mga kapatiran natin o yung mga nakikinig sa atin, kahit na dito sa ating asosasyon ay nawawala. Bakit po? Dahil sa ating pag-uugali, dahil sa ating mga ugali na hindi pa na-transform into Christ-likeness. Kaya ito po ay hamon para sa atin na kung tayo po ba ay nagkaroon ng mensahe na tumpak na review, reproving, and calls for reformation. We are calling for reformation and yet our lives are not reformed. So yun po yung mga tanong mga kapatid, paano tayo maging epektibo na maglingkod ng ating Panginoon? Ito po ay hamon sa ating mga leaders at ganun din po sa ating mga miyembro. Ezekiel's siege is not Babylon's siege against literal Jerusalem, but a spiritual siege against modern Jerusalem, which is the Seventh-day Adventist. According po yan sa track 1, sa Shepherd's Rod, at saka 2TG. Marami po tayong mababasa mga kapatid na patungkol po rito. Kaya nga po nais na Panginoon na atin pong maunawaan ito. Na kung saan ay itong mga mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang ipagpatuloy ang mensahe mga kapatid. So itong simbolikong tagpuan ay itinatag at isinabi po mga kapatid na ito po ay nagsasalarawan ng gawain na magaganap in our time. So the Shepherd's Rod teaches that the siege is done by what? Prophetic message, not a hidden nation. Na kung saan ay ang iglesia ay inihanda po ng Panginoon. Dahil alam natin mga kapatid, pagtunog ng ika-6 na trumpeta ay ang anghel ay nagsabi, kalagan ang 4 na anghel na nakatali sa Euphrates. And they have a message of an hour, a day, a month, and a year, which actually to alert God's people of the impending judgment, day of vengeance, the outpouring of the Holy Spirit, and the gathering of the first fruit, which there will be a year of Jubilee, na kung saan lahat ng mga ani, mga kapatid, ay igagather. Yan po ang nais ng Panginoon na maunawaan natin when the 6th trumpet sounded to prepare God's people that it will actually become and swell into a loud cry. That's why there will be 200 million that will be gathered from the nations to finish the work, mga kapatid. So the signal of coming purification is at hand. Where? In the church. Kaya napaka-solemne na mensahe mga kapatid na sana po ay ating pong seryosohin ito. Hindi po ito basta-basta lang na kung saan ay atin lang pong ibaliwala na tayo po ay manggagawa ng Panginoon at dapat po ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. At ganun din ikaw, ako, wala pong exempted dito because those who will be numbered among God's people in the last days will become leaders. Yeah. Leaders po mga kapatid, because the one that had been given the opportunity to lead the church will be what? Will be cut off. That's why they are the first to feel the stroke of the offended God. And the ministry will be taken out and it will be changed by the 144,000.
and they are the ministers then. Sila po ang mga ministeryo sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ay nakatayo sila sa Mount Zion kasama ang Lamb, na sila po ang siyang judge. Because during the time when the message will sound, kasama po yung tatlong mensahe. Una, fire. Fire signifies the power of the Holy Spirit. Second, smoke. Christ's righteousness through His blood that was shed on the cross. Pangatlo, ito po yung brimstone. Brimstone represents the judgment. Kaya ang sino mang hindi tumanggap ng mensahe during the time will be slain. Bago pa man po mga kapatid ng pagdating po ng 7 last plagues, mayroon na pong namamatay during the time. Because those who will reject the message will directly be slain because they are rejecting life. Dahil katotohanan po mga kapatid, ang ipinagkaloob o ipagkaloob ng bayan ng Diyos during that time, because it will be called the Church Triumphant. So ang layunin po mga kapatid ng tinuturo po dito sa Shepherd's Rod ay pagkubkob. Ang pagkubkob mga kapatid ay kailangan ng strategy. Hindi po mga kapatid na puro lang ganun na lang, wala kang strategy. You don't have any plans to siege the city. Ang aming plano dito mga kapatid ay dahil sa communication gap ay talagang nagpursige po kami na mag-translate ng Thai para po ito ang dala-dala namin when we have this talagang pasukin na po mga kapatid yung local people, the Thai people. At mayroon ako po akong contact na pastor na bagamat siya po pastor ay hiningan ko po ng pabor. Sabi ko, Pastor, pwede po bang i-translate mo yung Matthew 20? About it talagang I sent it to him and then just one day mga kapatid ay reply and it was actually edited. Kaya yun po mga kapatid na unti-unti po nating pinapasok ang ating mga kapatiran po ng mga Thai dito sa Thailand. And we need you. We need you to pray. And we have also the online series, the prophetic insights on the book of Revelation. And it is an entrance to the message. Ito po yung battering ram na pangwasak na kung saan ay atin pong kinokorek ang mga misinterpretation, especially dito po sa 200 million. Dahil kung atin pong sinishare yung mga ating pag-aaral po sa Revelation, ay yan po ay pagbukas ng kanilang isipan, ay mali pala ang tinuturo ni Pastor. No? So ito po yung symbolic duration of church apostasy. Alam natin na nais na Panginoon ay balik po yung original na teaching. That's why there are 430 days na kung saan ay pinapakain ng Diyos ang kanyang bayan. Una, sa unang bahagi mga kapatid ay 390 days for Israel and 40 days for Judah. Pero itong 40 days mga kapatid ay wala pong pagkain dito. So ibig sabihin mga kapatid, opposite po ang nangyari dito. Bakit? The Israelites o the Israel mga kapatid na ito ay symbolical or representation of the Protestant world na they had been fed with the 6 grains. Pinapakain po sila ng 6 grain. At atin po yung makikita sa ating pag-aaral mga kapatid dito po sa ating chart, nais ko pong i-share din po panandalian para po mayroon po tayong ideya para sa ating mga kapatiran para ma-review po natin ang ating pag-aaral dito sa Ezekiel chapter 4. Na kung saan ito pong 6 na grains ay representing messages
The first one is wit, which is the righteousness of faith presented by Luther. Kaya nga po ito ay umpisa ng pag-lay-siege the church, because there was actually what we call the decreasing or falling away. There is a falling away from 538. At yun po mga kapatid, yung nangyari na Dark Ages, 1260 years, the Dark Ages, it was actually God's prophecy na sinabi na po yan. Ngunit mayroon pong pagbangon ng katotohanan sa pamagitan po ng mga katotohanan na binuksan po sa banal na kasulatan. Sa pamagitan po ni Luther, John Knox, yan po yung barley, which actually represents the truth about the Holy Spirit. And the third one is John Wesley, which he presented about the saved by grace. Yan po yung pangatlong hakbang na kung saan ay pinapakain po ang bayan ng Diyos during the time, the Protestant world. At itong mga katotohanan ito mga kapatid ay maging kabahagi po sa ating iglesia na. Lahat ng katotohanan ngayon ay nandito po sa ating iglesia. Ang pang-apat po ay, ito po ay baptism by immersion. Dahil sa panahon na yan mga kapatid, ay they actually baptized through sprinkle or pouring of water. But when Alexander Campbell studied about the true baptism, then he presented it to the world, and it was then a part of the lay-siege, na kung saan ay nagkaroon po ng katotohanan, baptism by immersion. And then the next is during the time of Miller, na kung saan ay nagbigay rin po siya ng bagong mensahe para po sa katatagan ng kanyang iglesia, na mapakain po ang iglesia ng mga pagkaing spiritual. And then, the sixth grain mga kapatid, yung sa kapanahonan po ni Ellen G. White, na kung saan ay ang katotohanan po doon ay the Sabbath truth. Because during the time of Miller, he presented about the sanctuary, the investigative judgment for the dead. And mga kapatid, alam natin na yung 40 years o 40 days, dahil sinundan po natin yung day a year or principle, day to year principle, Ezekiel chapter 4, verse 6 mga kapatid, na itong lahat ng mga katotohanan ito mga kapatid ay nandyan sa one vessel, which is the Seventh-day Adventist, but yet there is lacking. May kulang. Because 6 is incomplete. So therefore, there is a need of something not a grain, but it is a truth that unadulterated. Wala pong halo. Kaya mga kapatid, ito po yung mensahe na kung saan ay pinabatid na pinaunawa po sa atin. Kaya naunawaan natin yung sixth trumpet. Na sa sixth trumpet mga kapatid, mayroon pong fourfold message. The judgment, hour of judgment, day of vengeance, the month of outpouring of the Holy Spirit during the latter rain. Latter rain goes into two phases, the message and the power. And then the fourth message, mga kapatid, is the gathering, the kingdom, which all the saints will be gathered there before the second coming of Christ. Kaya yung po mga kapatid ang napakalaga na dapat po nating bigyang pansin na kung saan ang gawain natin mga kapatid ay nandito po sa kasulatan, ano? Na ito po ay nasa prophecy na ipinagkaloob po sa atin. Na ayon po dito sa Shepherd's Rod message, that 390 years portray the history of the apostasy in professed Israel. Na sila po ay tumalikod din. Bakit po? When the truth comes, they stay behind. Hindi po nila sinundan yung katotohanan. Katulad ng Lutheran. They built their own denomination
And when the truth about the Holy Spirit, they reject it. So hindi po sila lumago. Hanggat dumating mga kapatid sa Seventh-day Adventist. Yung Seventh-day Adventist, they have all of these 6 grades. But yet mga kapatid, ay may kulang pa rin. Kaya nga po, dumating na sana yung mensahe na yon. Yung pang 7th. Pero hindi po siya grain. Kaya nagkaroon po misinterpretation na kung saan ay hindi nila tinanggap yung message noong 1888. Kaya sabi ni Ellen G. White, 2 years after that, sana ay nasa kingdom na. But because it was rejected, then we will go back to wilderness for 40 years. Kaya walang mensahe. Walang mensaheng dumating sa ating iglesia, mga kapatid. So Ezekiel is commanded to bear these iniquities. Na ito po ay kinaya na sa representation po ni Ezekiel, ito po ay nagre-representa sa ating Panginoong Yesus na kung saan he bears the iniquity of the people. Na bagamat pinakain niya na, nagkaroon na ng fasting, pero sa ngayon mga kapatid, bumalik yung mensahe. Noong 1930, this message came. And it was still rejected by many. Ngunit pasalamat po tayo mga kapatid na we have understood. Kaya ang modernong aplikasyon nito mga kapatid, the present truth movement today, standing in Ezekiel's place, is the voice God uses to reveal sin, call to repentance, warn of coming purification, complete the sealing message. Yan po yung gawain na kung saan ay ikaw at ako ay kabahagi. Kaya nga po nandito tayo. We worship God, we learn from His words, and it will be what? It will be a power in our lives that we can also share to others. That we will be the light or a light to others. Na tayo po ay maging instrumento as battering rams, ang mga leaders of the message. Na kung saan itong battering ram mga kapatid, although not explicitly stated in Ezekiel 4, the shepherd's rod uses the imagery of a ram and shepherding symbolism to illustrate a group steered by God to push, prod, and awaken the flock. Kung mga kapatid, kung hindi tayo gising, hindi wala rin po mga kapatid. Na kung saan ay dapat po tayo ay magpagising, hindi natutulog. Ano? Ram characteristics prophetically applied, confrontational but purposeful. Ibig sabihin, may confrontation, pero dapat may purpose mga kapatid. Na actually mga kapatid, we cannot insist the message. Just present the message and let God works. Yan po yung gawain natin. It is God that makes it able that it will open the hearts of those people who might hear the words of truth. Wala po tayong kakayanan, wala po tayong kapangyarihan. We need the power of the Holy Spirit. This is a steering movement. Movement po siya mga kapatid, kaya gumagalaw. Ano? Challenges, comfort zone. Na kung minsan mga kapatid ay talagang makaranas ka ng suffering or kahirapan dahil you will be rejected. Katulad niyan mga kapatid ay 3 times na po nagkaroon po ng warning dito sa Thailand na we cannot enter the church. But yet, we still continue on. Pinapalipas lang po namin yung oras pagkatapos mga kapatid. Pag medyo tahimik na, ayun, balik na naman mga kapatid. That's how we do it here in Thailand mga kapatid. So breaks stagnation. Atin pong pinuputol yung stagnation, yung hindi gumagalaw mga kapatid, na talagang kailangan po yung pagkilos na hindi po stagnant.
kundi patuloy po na mayroon tayong panibago. Ibig sabihin may mga strategy. Katulad po dati mga kapatid, yung sinulat po natin ay meet in due season. Tagal na po yun. Mula nung umpisa ako sa message 2003, I actually gathered the outlines, meet in due season, and it was now online. Ngayon mga kapatid, nag-umpisa ang 2024, I started to study and titled my presentation, Prophetic Insight, na atin pong bigyan ng makahulang pananaw ang mga napag-aralan po natin. Okay? So ito po yung mga kapatid, yung mga kaparaanan na hindi po tayo stagnant. We need to actually advance because we need also to come up with the demands of the time. Kung online ngayon mga kapatid, then use the digital. Use the social media in order for the message to come through para mabasag ang katahimikan na magkaroon po mga kapatid na paggalaw. Ano? So ang mga aral po ng Shepherd's Rod ay nais ng Panginoon natin pong maipresenta sa ating iglesia. So the Seventh-day Adventist Church in a Laodicean state, dapat po ito ay maging mensahe na magpagising na the reproofs and warning are to come to them, na kung saan ang church po must be rebuked and corrected for its spiritual lukewarmness, mga kapatid. Kaya maari na sabihin ng tao, this is a disturbing message. Why po mga kapatid? Reproofs will be given, the message will be resisted. But God's messenger must continue. Hindi po tayo matigil. Yan po sinabi sa Selected Messages Book 1, 57. This aligns with the ram-like work that God calls to shake His people. Purification before the loud cry. Only those who sigh and cry will receive the seal of the living God. Hindi ibig sabihin mga kapatid na puro na lang sigh and cry, ano? Ang atin pong unang responsibilidad is to feed our soul with the Word of God. Kaya mga kapatid, yan po yung nais ng Panginoon na tayo una makaranas nito. Kaya mayroon po tayong struggle. No? Wala pong exempted sa atin na wala ng kahinaan. Mayroon pa rin po tayong kahinaan, but we need to overcome it not with our power, but we seek God's power to overcome them, mga kapatid. Okay? So, Present Truth Believers as United Ram Ministry. Why Present Truth Believers? Because they carry the burden of the sins of the church. Dala-dala po natin yung kasalanan. Ibig sabihin, si Kristo po kasi nagdala ng kasalanan ng Israel, ng bayan niya. Ganon din po ang atin, na kung saan ay tayo ay reflection of Jesus Christ, na mayroon po tayong burden na we need to carry the message to the church. Call for repentance, warn of the purification, announce the nearing kingdom, interpret prophecy in its advanced and sealed form. Kaya mayroon po tayong program online. Ginawa ko po mga kapatid 3 times a week dahil nais po na magkaroon po talaga ng programa online na kung saan ay may opportunity ang ating mga kapatirang Seventh-day Adventist. They could listen. Kung tayo po ay nagkakaisa, na i-share po natin yung mga link na yon, mga kapatid, you are a part of that ministry, the United Ram Ministry, mga kapatid. Kaya this is a message of awakening us as well. Nang atin pong gawain is to press upon the church the sins she must confess, to expose the compromise with the world, to call for full obedience and consecration, to warn that probation for the church is closing first. Mauna mag-close ang probation sa atin. Kung tayo po mga kapatid ay natutulog, walang ginagawa,
Yes, alam natin mga kapatid, mayroon tayong mga personal na gawain, ngunit our lives should be a light that shineth to others. To prepare the 144,000. Why? Why it is called battering, mga kapatid? Truth disturbs false security. Reproof wounds pride. And then warning trouble the careless. At yan po mga kapatid, kaya nababothered yung tao. Ano? Ang ginamit natin yung isang word dito na bothered. They will be bothered because of the message that had been brought to them na pinagkaloob po ng Panginoon na we need to seize with a practical applications. Kaya nga po mga kapatid, iba-iba yung ating mga talento. Dapat kung ang talento ng isa po ay mga kapatid ay mag-edit ng mga video, then do it. Huwag nating hadlangan. Kung nag-present po siya ng presentation online, huwag hadlangan. We need to encourage them na huwag nating sabihin na hindi approve yan. Mga kapatid, ang nais po ng Panginoon na tayo lahat ay magkaroon po ng individual. Isa lang naman ang purpose natin mga kapatid, na ang mensahe ay makarating sa ating mga kapatiran. So we need that God will actually inspire us in doing so. Dahil ito po ang gawain na we need to bring the final warning and encouragement for others to come into this fold na bago pa man matapos mga kapatid ang gawain. Sabi po rito, Ezekiel 4 prophetically reveals the condition of the Seventh-day Adventist Church and the urgent ministry of present truth believers, the battering ram. This ram awakens, warns, rebukes, pushes toward reformation, prepares for sealing, calls for repentance, announces the coming judgment, points to purification, prepares the 144,000, unifies the workers in present truth. God is calling for a united prophetic movement to finish the siege message of Ezekiel 4, leading to the purification of Ezekiel 9 and the final loud cry of Revelation 18. So nawa mga kapatid ay sa mensaheng ito ay ma-encourage po tayo na gampanan po ang ating responsibilidad at magkaisa po sa gawain na kung hindi tayo marunong magsalita, then share the message, mga quotation, just send it to all the Seventh-day Adventists. Yung mga links natin sa mga studies, those are actually practical ways of cooperating and participating in the work that God has entrusted for all of us. May God bless us and good night mga kapatid. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Baka may mga prayer request po kayo. Paki-chat na lang. Closing song po sa ating chorister. Amen po mga kapatid. For our closing song po, ang ating pong sabay awitin ang 353, Standing on the Promises. Standing on the promises, ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing,
I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally, beloved, so cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Okay, tayo po ay maniklose sa ating panalangin. Ang ating pong mga request dito ay okay, a prayer request, Brother Glenn and aming kalusugan from Brother Binje and Sister Linda. Pray for all of family members to be active in faith, including healing from sickness. Okay. So, okay, tayo po ay maniklose sa ating pananalangin. Sa inyo dakila, mabagin, Diyos na makapangyarihan, kayo po ang siyang may-ari ng lahat ng bagay, kahit na ng aming buhay. Kami po ay lubos na papasalamat na kami po ay ninyong tinipon, bagamat malayo sa bawat isa. We still have worship together. And we praise you for this opportunity and privilege, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng pagkakaisa sa isang hangarin na kami ay pari-pariyong lumago sa mensahe upang kami po ay susulong at magkaroon po ng katatagan upang ang mensahe na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat at makarating sa aming mga kapatiran sa iglesia. Tulungan nawa, Panginoon, na ang mensahe ngayong gabi ay magpukaw at gumising sa amin na kung saan, Panginoon, ay hindi lamang na nagsasayan cry, kundi amin din pong tuunan ng pansin ang aming mga buhay. At ipagkaloob ito na kayo po ang siyang mamayani sa aming buhay upang ang inyong karakter ang siyang makitaan sa amin, Panginoon. Dahil maliban na kayo po ang siyang manahan sa aming mga puso't isipan, wala po kaming karapatang mabuhay. Dahil ang tumanggi po sa inyo ay walang pag-asa dahil kayo po ang siyang may-ari ng aming buhay. Kayo po ang siyang Diyos na nagbigay ng karapatan na kung saan ang inyong dugo ang siyang pumawi upang kami ay mapatawad. Kaya sa gabing ito, Panginoon, katulad po sa mga request ng aming mga kapatiran, isa-isahin niyo po kami sa pagpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Palakasin niyo ang aming spiritual na buhay, Panginoon, dahil ang ilan sa amin ay maaring nakakaranas po ng mga kapigatian, ng mga problema sa aming buhay, especially ng karamdaman. Sa tanging paraan, Panginoon, amin pong sinasamot hiling sa inyo na patuloy na aming hinihiling na pagalingin po ninyo ang aming kapatid, Sister Chantal. Kayo po ang nakakaalam ng kanyang kalagayan, ng kanyang mata ay naapektuhan. Patuloy nawa na dumaloy ang kapangyarihan ng kagalingan po ninyo na walang imposible kundi ang lahat posible, Panginoon. Ngunit ang inyong kalooban ang siyang masunod, Panginoon.
Kung inyong kalooban ito na mangyari na inyong pinahintulutan ng mga bagay na ito, Panginoon, so be it, Panginoon. At amin pong ibabalik sa inyo ang kapurihan. Dahil mayroon po kayong layunin bakit nangyayari sa aming mga buhay ito. Amin din pong panalangin, Panginoon, ang aming kapatid, Sister Junilyn, sa kanyang pagdadalang tao, Panginoon, na kung saan ay she will be delivering a child. May you help, O God, na maging normal ang kanyang delivery, Panginoon. Na amin pong sinasampalatayanan na mangyari na kayo po ang nagbigay ng buhay. Kaya nga po't aming dalangin na inyong gabayan ang aming kapatid na ito, na kung saan ay magkaroon po ng maayos na panganganak. At ganun din, Panginoon, ang kanilang relasyon na kung saan ay inyong pinagpala. Patuloy na amin pong sinasangguni sa inyo. Alam namin na mayroon po kaming mga pagkukulang pagkakasala. Ngunit ganun pa man, Panginoon, ay may pag-asa pa na kung saan ay kami ay mamuhay ng maayon lamang sa inyong kalooban. Ang ilan sa amin ay may mga problema din, Panginoon. Aming kapatid, Brother Marshall as well, we are praying for him as well, na kung saan, Panginoon, gabayan niyo po siya sa kanyang pagiging tapat na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Mayroon din po siyang personal na struggle sa kanyang buhay. At ang ilan sa amin, Panginoon, ay may mga struggle din, personal, na hindi namin mabanggit lahat. Ngunit kami po ay umiling sa inyo na bigyan ng mabuting kalusugan ang bawat isa na may mga karamdaman. Hipuin ng inyong mahabang kamay upang magkaroon po ng kagalingan at magkaroon po kami ng tiwasay at kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at sa gabing ito, sa aming pagtulog, sa pagpapahinga, ay magkaroon po kami ng maimbing na pagkatulog upang bukas, Panginoon, ay handa kami na gamitin po ninyo na mag-lay seeds, pupunta sa iglesia, magbisita, at alam ninyo, Panginoon, ng ilan sa amin ay mayroon pong mga struggles in life. Tulungan po, Panginoon, dahil wala kaming kakayanan, kundi kayo lamang ang siyang makapagkaloob nito. Ito po ay aming dalangin, at kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit, kayo po ang nakakaalam ng laman ng aming mga puso at isipan. Ito po ay aming inaasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in the sight of the Lord our strength. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. God bless. Amen po, amen. Maraming salamat po. God bless. Happy Sabbath. Buksan mo na para mabukas. Okay. Good night po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa lahat. Night, Brother Sabbath Tom, po sa Brother lahat. Rina, Sabbath Sister po. Rina. Happy Sabbath sa inyong lahat. Sabbath. Happy Punta Sabbath tayo sa po sa church lahat. bukas. Sabat. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po sa lahat. Bye-bye. Okay.